Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang babaeng hindi matanggap na naghanap ng iba ang asawa. Kaya't paghihiganti niya ay nagdulot ng isang malaking trahedya. Bago tayo magsimula ay huwag kalimutang mag-like at pindutin ang subscribe button at notification bell para maging updated kayo sa bago nating Tagalog True Crime Stories. Noong August 15, 2009, isang kasa sa Kuwait ang nauwi sa isang trahedya. Alinsunod sa tradisyon, mahigit 100 kababaihan at mga bata ang nagtipon sa isang magkahiwalay na tolda ng gabing iyon. Bigla na lang itong nagliyab at dahil isa lang ang daanan nito paloob at palabas ng tolda, maraming panauhin ang hindi makalabas agad. Dahil sa takot at kaguluhan, lalong lumala ang sitwasyon. Sa loob lamang ng 3 minuto, 57 kababaihan at bata ang nasawi, habang 70 naman ang sugatan. Sa inisyal na pahayag, 42 ang napabalitang namatay. Ngunit sa pagpapatuloy ng investigasyon, lalo pang nadagdagan ang bilang dahil sa tindi ng natamong sunog at halos ang iba ay abo na lamang. Kinailangan ng tulong ng mga forensic specialists upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga biktima. Sa ginawang investigasyon, lumabas na sinadya ang sunog at ang babaeng nagngangalang si Nasra Youssef Mohamed Al-Enezi ang itinuturing na may kagagawa nito. Ang babaeng nabanggit ay walang iba kundi ang unang asawa ng groom ng kasalang iyon. Si Nasra ay isang 23 years old na ina ng 2 batang lalaki at ang unang asawa ng 36 years old na si Zayed Zafiri. Sila ay ikinasal noong 19 years old pa lamang si Nasra at 32 years old naman si Zayed. Kahit na limitado ang impormasyon tungkol sa kanyang kabataan, may lumabas na mga ulat na nagsabing siya ay may pinagdadaanan kaya't nagkaproblema ito sa pag-iisip. Ngunit sa kasamaang palad dahil sa negatibong opinyon ng lipunan patungkol sa mental health, hindi naghanap ng naaayong tulong si Nasra hinggil sa kanyang pinagdadaanan. Bagamat itinuturo ng Islam ang kahalagaan ng mental health, nananatili pa ring hindi progresibo ang ilang mga tao sa bansang Kuwait. Para sa ilan, ang pagkakaroon ng problema sa pag-iisip ay nakakahiya at ang ilan pa nga ay nakakaranas ng matinding diskriminasyon. Marami ang naniniwala na ang sakit sa pag-iisip ay bunga ng mahina o kakulangan sa pananampalataya, kaya't madalas itong ikahiya. Malinaw na naapektuhan nito si Nasra na madalas magpakita ng pabago-bagong ugali at nahirapang kontrolin ang kanyang emosyon sa paglipas ng mga araw. Para sa kanilang pamilya at mga kaibigan, maayos at tahimik ang relasyon ng mag-asawa at nabiyayaan pa sila ng 2 anak. Tulad ng karamihan sa mag-asawa sa tradisyonal na pamilya sa Kuwait, si Nasra ay isang masipag na may bahay na nangangasiwa sa kanilang tahanan at nag-aalaga sa kanilang mga anak, habang si Zayed naman ang nagtatrabaho upang suportahan ang pamilya. Ngunit sa likod ng tila masayang pamilya, may mga hindi pagkakaunawaan at problemang bumabalot sa kanilang tahanan. Ang kanilang 2 anak ay parehong may kapansanan sa pag-iisip na lalo pang nagpadagdag ng bigat sa mga responsibilidad ni Nasra. Sa halip na umalalay, madalas na isinisisi ni Zayed kay Nasra ang kalagayan ng kanilang mga anak at hayagang ipinapakita ang kanyang pagkadismaya dahil hindi sila nagkaroon ng normal na mga anak. Lalong lumala ang tensyon nang ipahayag ni Zayed ang kanyang planong magpakasal muli. Bagamat matindi ang pagtutol ni Nasra, hindi natinag si Zayed sa kanyang desisyon. Iginit niyang may karapatan siyang magkaroon ng pangalawang asawa batay sa mga kultural at relihiyosong panuntunan na nagpapahintulot ng poligamiya sa Middle East. Sa Kuwait, bagamat pinapayagan ng batas ang poligamiya, hindi ito karaniwang isinasagawa ng karamihan. Sa batas ng Islam na pangunahing relihiyon ng bansa, maaaring magkaroon ng hanggang 4 na asawa ang isang lalaki, ngunit may mahigpit na kondisyon. Kailangan niyang tiyakin ang pantay na pagtrato at sapat na suporta para sa bawat isa. Kung hindi niya kayang gampanan ang mga ito, mas ipinapayo na manatili siya sa isang asawa lamang.
Bagamat may sapat na yaman si Zayed upang tustusan ang isa pang pamilya, hindi ito ang pangunahing dahilan ng kanyang desisyon. Ayon sa kanya, ito ay bunsod ng kanyang pagkadismaya kay Nasra dahil hindi niya kayang bigyan ito ng normal na anak. Ang tila makasariling desisyon ni Zayed tungkol sa posibilidad na pagkakaroon ng isa pang asawa ay hindi ikinatuwa ni Nasra. Habang abala si Zayed sa paghahanda para sa kanyang ikalawang kasal, lalong nabaon si Nasra sa matinding lungkot at hinanakit. Patuloy siyang nagdurusa dahil siyang pinagbubuntunan ng sisi sa isang bagay na hindi niya kayang baguhin, ang pagluwal sa mga anak na may kapansanan. Sa kabila ng lahat, tila mabilis na naisantabi ni Zayed si Nasra. Sa loob lamang na maikling panahon, nakahanap na siya ng kanyang magiging ikalawang asawa. Ayon sa tradisyon ng mga kasalan doon, inaasahang magiging marangya ang pagdiriwang, puno ng musika at masaganang handaan. Ngunit habang lalong nasasabik si Zayed sa nalalapit niyang kasal, ang lungkot na nararamdaman ni Nasra ay unti-unting napalitan ng matinding galit. Pakiramdam ni Nasra na siya ay itinakwil at hindi binigyang halaga ng kanyang asawa. Dahil sa matinding emosyon, nagsimula siyang mag-isip ng paraan upang maghiganti. Nais niyang ipahiya si Zayed at sa kanyang pananaw ang pagsira sa kasiyahan ng kasal sa pangalawang asawa ang pinakamabisang paraan upang makaganti. Sa araw ng kasal, nag-umapaw ang kasiyahan sa paligid. Alinsunod sa tradisyon, magkahiwalay ang tolda ng mga kalalakihan at kababaihan upang bigyan ng pribadong espasyo ang mga babae kung saan maaari silang mag-relax nang walang presensya ng mga lalaking panauhin. Dumalo si Nasra sa kasal, ngunit sa kabila ng kanyang pilit ng ngiti, hindi maitatago ang tunay niyang nararamdaman. Habang lumalalim ang gabi, unti-unting bumibigat ang kanyang damdamin at nagsimulang lumaganap ang tensyon sa kanyang isipan. Palihim na lumabas si Nasra mula sa tolda, maingat na sinigurong walang makakapansin sa kanya. Dala ang isang nakatagong lalagyan ng gasolina, buo na ang kanyang pasya, ang maghiganti kay Zayed at sa bagong asawa nito. Ang kanyang balak ay sunugin ang tolda kung saan nagtitipon ang mga kababaihan. Lingid sa kanyang kaalaman, may ilang abay sa kasal ang nakapansin sa kanyang kakaibang kilos. Gayunpaman, wala namang makakapigil sa kanya dahil lubusan na siyang nakatuon sa kanyang balak. Ibinuhos niya ang gasolina sa paligid ng tolda at sinindihan ito ng posporo. Sa isang iglap, kumalat ang apoy at nilamon ang buong tolda. Agad siyang umatras na animoy walang kinalaman sa insidente. Samantala, sa loob ng tolda, biglang napalitan ng malakas na sigawan ang kasiyahan nang magsimulang kumapal ang usok. Nang mapagtanto ng mga bisita ang panganib, nagkaroon ng matinding gulo at takot. Dahil sa iisa lang ang pinto palabas, nagunahan ang mga tao na makalabas. Marami ang nagtulakan, natapakan at nasaktang bisita. Habang lumiliyab ang apoy, nangibabaw ang mga hiyaw, hinagpis at pagdadalamhati. Agad napansin ng mga kalalakihan ang panganib at sila'y tumawag ng tulong sa mga otoridad. Sa loob ng ilang minuto nilamon ng apoy ang buong tolda. Dahil dito huli na ang lahat upang mailigtas ang karamihan. Pagsapit ng hating gabi, ang dating masayang tolda ng kasal ay natupok at naiwan na lang ang usok at abo. Marami ang hindi nakalabas ng tent at nasawi dahil sa matinding init at nakalalasong usok. Sa kabuuan, 58 ang kumpirmadong nasawi, kabilang ang maraming kababaihan at bata, habang 70 naman ang nasugatan. Nahirapan ang mga otoridad at mga kamag-anak kilalanin ang mga biktima dahil marami sa kanila ang labis na nasunog at halos hindi na makilala. Isa sa mga nakaligtas ay ang bagong asawa ni Zayed na nagtamo lamang ng bahagyang pinsala. Gayunpaman, labis ang kanyang hinagpis dahil kabilang sa mga nasawi ang kanyang sariling ina at kapatid. Habang tumitindi ang galit ng publiko, marami ang nagpahayag ng pagkadismaya sa mabagal na pagresponde ng mga emergency services. Dahil sa lawak ng trahedya, agad na nagsagawa ng investigasyon ng gobyerno na nagturing sa insidente hindi bilang isang aksidente, kundi isang sinadyang krimen na may mas malalim na dahilan. Sinimula ng mga forensic team ang masusing pagkilala sa mga biktima.
habang dumating naman ang mga medical expert mula sa Germany at Britain upang magbigay ng tulong sa paggamot sa mga nasugatan. Sa masusing pagsisiyasat lumitaw ang matibay na ebidensya na hindi simpleng aksidente ang sunog. Natagpuan ang mga bakas ng sinadyang pagsindi at mga kemikal tulad ng petrolyo na nagpabili sa pagkalat ng apoy. Dahil dito nagsimulang maghinala ang mga otoridad na maaaring ito ay isang paghihiganti laban kay Zayed o sa kanyang bagong asawa. Agad nilang isinagawa ang mga panayam at masusing investigasyon upang makahanap ng mga posibleng ebidensya na makapagtuturo sa kung sino ang gumawa ng krimen. Sa simula hindi agad itinuring na suspect si Nasra dahil hindi siya hayagang nagpakita ng galit. Ngunit nang kapanayamin ng pulisya ang dalawang babaeng abay sa kasal, nadiskubre nilang may kahinahinalang ginawa si Nasra bago sumiklab ang apoy. Isinalaysay ng mga saksi na nakita nilang tila may ibinubuhos siyang likido sa paligid ng tolda na naging susi sa pagkakabunyag ng kanyang papel sa trahedya. Hindi nahirapan ang mga otoridad sa paghahanap kay Nasra dahil nanatili lang siya sa kanilang bahay at inaalagaan ang dalawa niyang anak. Ngunit ikinagulat ng lahat na agad siyang umamin ng tanungin ng pulisya. Wala siyang pag-aalinlangan o kahit humingi ng legal na payo. Direkta niyang isinalaysay ang kanyang dahilan at ang buong pangyayari na humantong sa trahedya. Agad na inaresto si Nasra at dinala sa himpilan ng pulisya. Habang unti-unting naunawaan niya ang bigat ng kanyang sitwasyon, sinubukan niyang bawiin ang kanyang naunang pag-amin. Ipinaliwanag niya sa media at sa mga otoridad na siya ay nasa matinding stress at dahil sa trauma ng insidente, hindi niya napag-isipang mabuti ang kanyang mga sinabi. Gayunpaman hindi nito nabago ang paniniwala ng pulisya na siya ang may sala. Kaya't nag-anunsyo sila sa publiko na natukoy at nahuli na nila ang taong responsable sa trahedya. Kinasuhan si Nasra ng planadong malawakang pagpatay at panununog. Nagsimula ang kanyang paglilitis noong October 27, 2009, 2 buwan matapos ang trahedya. Sa buong pagdinig halos hindi siya nagsasalita. Madalas lang siyang umiiling at sumasagot ng hindi sa tuwing tinatanong ang tungkol sa mga paratang laban sa kanya. Sa paglilitis kay Nasra napansin ng hukom ang kanyang katahimikan at hinikayat siyang magsalita. Samantala ang kanyang mga abogado ay naglahad ng mabigat na aligasyon. Bilang bahagi ng kanyang depensa, iginiit nila na si Nasra ay 2 buwang buntis nang siya ay inaresto at sa pilitang ipinalaglag ang kanyang dinadala habang nasa kustodiya ng mga pulis, kung saan isang bantay sa bilangguan at isang nurse ang sangkot. Ipinahayag ng kampo ni Nasra na siya ay pinainom ng gamot pampalaglag habang nasa kulungan ito. Ayon sa kanila, isang bantay na may kaugnayan sa kanyang asawa ang sangkot sa insidente na kalaunan ay inilipat na sa ibang lokasyon. Pinaniniwalaan nilang ito ay sinadya dahil sa ilalim ng batas ng Kuwait, ang isang buntis na nahatulan ng parusang kamatayan ay maaaring mapababa ang sentensya sa habang buhay na pagkakabilanggo. Gayunpaman tinanggihan ng korte ang kahilingan ng kampo ni Nasra para isailalim siya sa medikal na pagsusuri kaugnay ng pagkakalaglag ng kanyang ipinagbubuntis. Kaya't noong March 10, 2010, hinatulan siya ng parusang kamatayan matapos mapatunayang guilty sa lahat ng kaso laban sa kanya. Sa kabila ng mga apela, pinagtibay ng Korte Suprema ang hatol noong June 12 ng kaparehong taon na naging makasaysayang desisyon dahil ito ang unang pagkakataon na ipinatupad ang parusang kamatayan sa isang babae sa Kuwait. Malawak ang naging epekto ng hatol hindi lang sa kanya at sa mga pamilya ng biktima, kundi pati sa buong bansa ng Kuwait. Hati ang opinyon ng publiko sa naging hatol kay Nasra. Pangamat hindi maikakailang mabigat ang kanyang kasalanan, may mga naniniwalang hindi lubusang isinaalang-alang ng korte ang kanyang mga dahilan at motibo. Ang kanyang pagiging babae sa isang konserbatibong lipunan ay nagpalalim pa sa usapin. Ayon sa kanyang abogado, tila may nakatakda ng desisyon ng korte mula sa simula at posibleng na-impluwensyahan ito ng matinding galit ng publiko laban kay Nasra. Iminungkahi ng kanyang abogado na magbabayad si Nasra ng danyo sa mga pamilya ng mga biktima bilang tanda ng pagsisisi kung sakaling
ikonsidera ng korte na pababain ang kanyang sentensya. Gayunpaman hindi ito pinakinggan ng hukuman. Samantala nagbukas ang trahedya ng mas malalim na diskusyon sa mga eksperto. May mga naniniwalang ang kanyang ginawa ay maaaring bunga ng matinding stress at trauma, kaya't dapat itong tingnan sa konteksto ng panlipunang suliranin at kalusugang pangkaisipan. Ang insidente ay nagbigay diin din sa mga isyu tungkol sa poligamiya at ang posisyon ng kababaihan sa lipunan. Binanggit ng isang dalubhasa na ang kawalan ng respeto at pagbalewala sa kababaihan ay maaaring isa sa mga dahilan ng trahedya. Sinabi naman ng korte na ang parusang kamatayan kay Nasra ay magsisilbing babala sa iba. Higit pa sa isang simpleng kaso ng paghihiganti, ang insidente ay nagpasiklab ng malalim na diskusyon tungkol sa karapatan ng kababaihan, poligamiya at mental health sa Kuwait. Marami ang nanawagan ng mas malawakang usapin upang matugunan ang mga isyong ito at maiwasan ang ganitong trahedya sa hinaharap. Ang sunog na naganap ay isa sa pinakamalalang trahedya sa bansa. Bukod sa mismong krimen, ibinunyag din nito ang mga pagkukulang sa gobyerno ukol sa kaligtasan ng mga tao sa ganitong mga pangyayari. Dahil dito ipinagbawal ng Kuwait ang paggamit ng mga wedding tent o tolda at nagpatupad ng mga mahigpit na regulasyon upang masiguro ang kaligtasan ng lahat. Hanggang ngayon nananatili itong isang mapait na alaala na nagsilbing babala ukol sa kahalagahan ng fire safety. Salamat sa pakikinig sa mga kwentong aking ibinahagi. Sana ito inyong nagustuhan at may bagong natutunan. Bago ko tapusin ang video, shoutout po Mr. Robbie Tarek Kandaker, Miss Tessie De Torres, Mr. Romeo Apostol, Miss Violeta Corpus, Miss Imelda Pascua, Miss Rosa Aloro, Mr. Lawrence Salazar, Miss Marian Ortiz, Miss Minyong Mora Mora, Miss Lizelle Del Carmen, Miss Maring Ratchart, Miss Imelda Zamor, Miss Ruby Lim, Mr. Richard Castro, and Mr. Sani Yapes. God bless po sa inyo at laging alagaan ang sarili. Para sa mga bago kong manonood at hindi pa nakasubscribe, huwag kalimutang i-like ang video at pindutin ang subscribe button para matunghayan nyo ang mga true-to-life crime stories dito.